Bali, unahin natin ang uphill. Huwag nyo munang gagalawin ito hanggat hindi nyo pa pinipindot yan. Tapos sa pinaka biting point nya, katulad nyan, ayan, medyo umaandar na siya. Medyo bigyan nyo ng konting silinyador, katulad nyan, no? Ayan, no? Nakita nyo? Kung ganito naman, kapag ka dire-diretso, ito, nagsimula tayo sa patad na daan, tapos aakyat tayo. Kapag ka ganito, medyo maluwag yung kalsada, pwede nyong bilisan. Babalik ulit tayo sa may Solana at doon natin gagawin yung tutorial natin sa uphill at downhill. Kung medyo mababa yung video natin, gawin nating dalawang video. I-separate natin ang uphill sa downhill para yung mga viewers natin hindi sila malilito kung alin nga ba dun sa dalawa yung tinuturo natin, kasi madalas sa mga nanonood hindi pa sila masyadong aware sa ganong klaseng pagdadrive. So umagang umaga, napaka-traffic dito sa may Bundon. Mukhang nagiging paborito na natin pumunta dito sa may Solano Wood. Tignan natin kung makakalusot tayo, mga ka-phantom, at may mga checkpoint. So hindi lang yung pinapara nila, may mga sasakyan din silang pinapara. So nandaming natatraffic dito. Bakit kaya? Ay kayo ha, hindi tayo napara. Dito tayo ulit para mag video, kasi dito lang kasi yung daan na may magandang view. Doon kasi sa bandang Katagaman masyado kasing pakatad yung daan doon, wala akong nakikitang pataas. So dito may nakita tayong pataas. So ito, meron tayong nakitang pataas dito. So ito, makikita natin, mukhang matututunan nyo na dito. Bali, unahin natin ang uphill. So kapag sinabi kasi natin uphill, ito yung pataas. So madaming nahihirapan sa pagmamaneho kapag nagpapataas sila, kasi ang isang reason nila kung bakit nila gustong magpagawa ng tutorial sa atin is kasi lagi daw silang namamatayan at saka nabibitin daw yung takbo nila. So para maiwasan yon, ito ituturo ko sa inyo kung paano. So unang-una, kapag ganitong pataas, makikita nyo hanggang dun sa baba, ayan o. So nandito na tayo sa mid na medyo pataas para may demo ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo kapag magpapataas kayo. So kapag ganitong naka-stop kayo, so ngayon ipapasok nyo ang first gear. So kapag pagpasok ng first gear, dapat dahan-dahan yung mismong clutch natin. Huwag nyong bibiglain na bibitawan ka agad, kasi kapag bibitawan nyo kaagad yan, pwedeng tumalon at mamatayan yung makina, or hindi nyo mababalanse, maaksidente kayo. So ganito lang yan. So unang-una, kapag magka-clutch kayo, eto, pinutin muna yung clutch. So pinutin yung clutch, tapos first gear. So kapag naka first gear ka, nakapiga ng ganyan yung clutch mo, nakaganyan siya, hintayin mo yung pinaka clutch biting point nya. So for example, ganyan, nasa 1/2, diyan yung clutch biting point nya. So aarangkada yan. So kapag umarangkada ng konti, sabayan nyo ng silinyador. So ito yung kanyang silinyador. So konting konting birit lang para eksakto yung takbo nyo. Hindi siya mamamatayan, hindi siya parang na mabibigla ka agad, yung parang nagiging kangaroo yung takbo ng motor nyo. So ganito, para at least makita nyo yung actual natin. So ganun lang yung gagawin nyo. Una, pisahin nyo yung clutch, tapos pasok nyo sa first gear, and hintayin nyo na medyo umarangkada siya ng konti, tapos sabayan nyo sa silinyador. So yun yung pinaka effective. So ito mga ka-phantom, try naman natin gawin yung sinasabi natin. So syempre, eto, huwag nyo munang gagalawin ito hanggat hindi nyo pa pinipindot yan. So kapag ganito, pwede nyong i-brake yung rear brake or etong front brake. So parang katulad yan.
Siyempre magkakambyo tayo, pataas ito, gagamitin natin yung front brake. Tapos magka-clutch tayo, clutch, tapos first gear. Tapos sa pinaka biting point niya, katulad niyan, ayan, medyo umaandar na siya. Medyo bigyan nyo ng konting silinyador, katulad niyan, no. Ayan, no, nakita nyo. Tapos habang tumataas at nararamdaman nyo na nakukuha niya na yung pinaka takbo ng primera niya, ayan, katulad niyan, switch kayo sa second gear. So pagka second gear nyo at medyo bitin pa rin, pwede nyong isagad third gear. So ayan, makikita natin dyan sa pinakamataas na yan. Yan is talagang di ko sure kung kaya ng tersera natin, no. So ayan, kaya naman ng tersera natin. Pero kapag ganito medyo paikot, ayan, medyo nahihirapan, bawasan nyo. So pwede kayong mag rev matching, ipasok nyo sa second gear tapos bombahan nyo para medyo makahinga ang makina. So, diba? Ganun lang siya ka basic. Ito, ayan. Tapos mayroon pang kakyatan dito eh. Sagad natin dito. Yun yung technique natin. Kapag medyo nahihirapan yung makina, pwede nyong ilagay sa second gear pag galing kayo ng third gear. Same din kapag nasa higher gear kayo. So ngayon, ang gagawin naman natin, itatry naman natin yung dire-diretso, yung hindi siya nakahinto, para makita nyo yung difference ng tinuro natin nung una. So ganito naman kapag dire-diretso, ito, nagsimula tayo sa patad na daan, tapos aakyat tayo. Kapag ganito medyo maluwag yung kalsada, pwede nyong bilisan. Ayan, para makita nyo talaga yung pinaka actual na video natin pagka nagmamaneho tayo sa pataas. Parang ganito kasi, syempre medyo may paikot yan. Ayan, need nating magbawas. Bawasan nyo ng isa. Kapag medyo nahirapan pa, bawasan nyo pa ng isa. Ayan, tapos mararamdaman nyo na kaya nyo nang ihahon, hayaan nyo na sa second gear. Ganun lang kasimple yung pagpapatakbo naman natin sa uphill. So last natin, ito yung kapag pahinto-hinto naman kayo sa uphill naman. Ito tuturuan ko kayo kung paano. Ganito lang yung gagawin nyo kapag paputol-putol naman. For example, na traffic kayo sa pataas. So ngayon, pagpalagay natin na traffic tayo dyan sa gitna, na traffic tayo dito sa gitna, sabihin natin dito tayo bandang na traffic. So na traffic tayo dito, ang gagawin nyo, ilalagay nyo sa neutral, tapos apakan nyo yung brake sa likod. Ganyan, brake sa likod yung pinaka the best na apakan nyo, kasi kapag nandito kayo sa pataas, ang kailangan na force kapag nagbe-brake kayo is nandito sa harapan. Same din kapag palusong o yung downhill, ang dapat na i-brake nyo yung nasa harap. Kasi kapag yung harap kasi yung ipipreno natin, yung bigat na pupunta sa likod, kaya dapat yung preno natin sa likod. So ngayon, kapag na-traffic kayo, huwag nyong ibabad yung clutch nyo, huwag nyong pisain ng nakaganyan lang lagi. Dapat meron pa ring ipahinga nyo pa rin yung inyong clutch, kasi kapag nakapisa lang yan, mapupudpud yung clutch line ninyo. So katulad yan, pahinto-hinto tayo. So okay na naman. So kaya nang tinuro natin, ayan, dahan-dahan pasok ang second gear, pasok ang second gear, ganyan. Tapos biglang na traffic na naman kayo, balik nyo ulit sa neutral. Yan. So yan, tapos brake ulit sa likod. Ganyan lang. Paano nga ba kapag dahan-dahan? Ganito lang, napakadali naman kapag dahan-dahan naman. So clutch, sabay cambio, tapos dahan-dahan. Yung RPM natin dapat wag lumagpas sa 5,000 RPM. So kahit mga nasa 2,500 RPM, basta alalay lang yung clutch nya. So kapag naramdaman nyo naman na medyo okay yung takbo nya, pwede yung bitawan yung clutch, dahan-dahan,
Ayan, ganito yung takbo ba na gusto nyo? O ganito. So dahan-dahan lang siya pero naka-primera. O ganyan lang siya kadali. O diba, sana ito bawat ano natin, bawat tutorial natin meron kayong natututunan para hindi na kayo maguguluhan kapag nagmotor kayo ng declutch. Kasi eto kasi kapag nagmotor ka ng declutch tapos hindi ka pa sanay sa ganitong ahunan, mamamatayan ka talaga ng makina at mawawalan ka sa buwelo. Kadalasan nangyayari yan sa mga baguhan na nagmamotor ng declutch. So ang masasabi ko sa inyo, kapag nagmotor kayo ng declutch, mag-practice muna kayo ng maigi para maiwasan nyo yung ganong problema. So ayun, napakadali lang ng ano natin, ng ginagawa natin. Hindi naman masyadong complicated yung pagdadrive natin ng uphill. So ito kasi medyo may kahirapan ito compare sa downhill. Kasi ang downhill, ang gear mo lang kasi doon kailangan naka second gear o third gear para hindi siya magpuwersa, magpababa ka agad. At yun pa rin, at yan, gagawa natin ng video sa next vlog natin at abangan nyo lang yung upload natin. So bali ganun lang siya kasimpleng gawin, hindi siya complicated, di ba? So kapag napanood yung first step natin sa pagpapataas ng motor, yung sinabi natin na nasa gitna kayo ngayon, nahihirapan kayo na magpataas, ganun yung gawin nyo. Kailangan pa rin alalayan nyo sa preno, kasi kapag hindi kayo nagpreno at nag-stop kayo, dire-diretso kayo sa baba, parang ganito yung mangyayari sa inyo. Ganun yung mangyayari sa inyo, magpapababa kayo kapag hindi kayo magpreno. Kaya ang sabi ko, kapag magpreno kayo, dapat etong nandito sa likod ang gagamitin nyo para hindi kayo maaksidente. So sa pangalawa naman natin, yung dire-diretso naman na natin na pagmumotor natin, dapat laging timplahin nyo yung takbo ng motor, kasi kapag wala sa timpla yung inyong proper shifting, mawawala kayo sa control. So kapag nawalan kayo sa control, pwede kayong mamatayan ng makina, pwede kayong maaksidente. Kaya unang-una dapat meron kayong presence of mind para magawa nyo yung mga tinuturo natin. So ayun mga ka-Phantom, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.